Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang araw po sa mga kaklase na manonood sa akin. At magandang araw po sa inyo, Ginoong LJ. Ako po si Kian Andre F. Vinluan galing sa 9 Aluminum po. At mag-react po ako sa buod ng Nolimi Tangere. Start na po tayo. Nervous ako. Maikling kabuuan ng No Limit Tangere. Wow! Ang fancy ng video na to. Ang galing ng editing. So, maikling kabuuan ng No Limit Tangere na sinulat ni Jose P. Rizal. Naging usap-usapan sa Maynila ang magaganap na pagtitipon sa tahanan ni Don Santiago de los Santos, kilala sa tawag na Kapitan Tiago, noong mga huling araw ng Oktubre. So, sa mga nag-uusapan daw sila sa Manila, sa bahay daw nila Don Santiago o kilala natin na si Kapitan Tiago. So, yung full name po ni Kapitan Tiago daw ay si Don Santiago de los Santos. At ito daw po ang ilang araw, ang huling araw ng Oktubre, nag-uusapan na daw po sa Maynila ang mga nagaganap na pagtitipon sa bahay ni Kapitan Tiago. Ito ay isang hapunan na dadaluhan ng mga kilalang tao. Makikita ang kanyang tahanan sa daang paligid, nakarating ng Ilog Pasig. Inaluhan ito ng isang binatang nag-aral sa Europa ng 7 taon. Siya si Crisostong Ibarra, ang anak ni Don Rafael Ibarra. Kabilang sa mga dumalo ay sina Teniente Ibarra, Doña Victorina, Padre Damaso, Padre Sibila, at iba pang mga kilalang tao. So dito po, nag-uusapan daw ang mga kilalang tao o yung mga main characters po ng No Limit Tangere. Sila po si Cristomo nag-uusapan po sila sa bahay ni Kapitan Tiago. Nag-uusapan po sila. Siya po yung mabuting kaibigan ng ama ni Crisostomo Ibarra. So, yung mga characters po na nag-uusapan sa bahay ni Kapitan Tiago ay sila Crisostomo Ibarra, yung anak ni Don Rafael Ibarra, sila Teniente Guevara, Doña Victorina, Padre Damaso, Padre Sibilla, at iba pang mga kilalang tao natin. Sa hapon ng iyon ay masasakit na salita laban sa ama ni Crisostomo ang kanyang narinig. Umalis na lamang siya sa pagtitipong iyon. So, umalis daw po si Crisostomo Ibarra dahil po umalis po si Crisostomo Ibarra sa pinag-uusapan po sa usapan po kasi narinig lang niya po behind his back ay mga masamang salita lang tungkol sa ama niya. So, siyempre, ang rude naman po yun, kaya umalis na lang po siya. Sa iwasan ng binundok, naabutan ni Teniente Guevara si Crisostomo. Dito ay inilihad ng Teniente ang sinapit ng ama ni Crisostomo na pinaratangang filibustero at tereno. Lumalaw ang binatang si Crisostomo Ibarra kay Maria Clara, isang napakagandang dalaga na anak sa turing ni Kapitan Tiago. Sa azotea ay sinariwa ng dalawa ang mga alaala ng kanilang kamusmusan. So, may nakita ni Crisostomo Ibarra yung magandang anak daw ni Kapitan Tiago, si Maria Clara. Bago ito umalis. Magkakilala pala sila. Araw ng mga patay, hinanap ni Crisostomo Ibarra ang kaibigan ng kanyang ama. Ngunit nalaman ito na ipinakukay Sama naman yun. Damaso ang bangkay at Hinukay naman ni pinilipat sa Padre Damaso yung
yung tatay ni Ngunit ang ginawa ng Sukoltadero ni ay Crisostomo Ibarra, ipinagpatuloy yung na ano, hinukay ni Padre Damaso yung tatay ni Crisostomo Ibarra. Ang disrespectful naman po nun. Sa araw pa ng tatay, ano kaya ginawa ni tatay ni Crisostomo para gawin yun ni Padre Damaso? Sama naman, no? ito sa lawa dahil sa bigat at napakalakas na ulan noong gabi iyon. Nagalit si Crisostomo na halos panggigilan Siyempre, magagalit yun. Ipinagdamdam ng labis ni Crisostomo Ibarra ang sinapit ng kanyang ama. Sa halip na maghiganti ay ipinagpatuloy na lamang niya Wow, ang ang galing pagpapagawa ng naman paaralan ng pampubliko pagtuturo na ni proyekto ng kanyang Don ama. Rafael Ibarra sa kanyang anak. Di siya na-consume na, di siya ano. Panoorin na lang po natin bago na ano pa. Nang paglalagay ng unang batong takaran ng ginagawang paaralan, ay may nagtampang pumatay kay Crisostomo Oh, Ibarra. may nag-try na magpatay kay Crisostomo. Buti niligtas si Elias. Tinry po siya patayin at niligtas si Elias. Ay, iniligtas pala ni Elias si Ibarra sa papatayin sa kanya. Sorry kung di po magaling yung Tagalog ko. Inglesero po kasi ako. Isang salo-salo ang inandog ni Crisostomo Ibarra matapos ang pagbabasbas. Ngunit sa halip na ipagpasalamat ni Padre Damaso ay kinutya-kutya at inamak pa nito ang alakala ng ama ng binata. Wow! Sama talaga ni Padre Damaso. Naghanda na ng pagkain si Sa Ibarra pagkakataon tapos ay ano? Hindi na nakapagpigil si Uy! Crisostomo Ibarra. Muntik na niyang masaksak si Ako, Padre Damaso sa kung hindi lamang sa naawat ng puro dalaga trash sa talk Ibarra. ni Padre Damaso, muntik na daw patayin ni Ibarra si ano, Padre. Wow, buti ano siya. Buti dito, stinap ni Maria Clara si Ibarra bago siya magkaroon ng ano, grave mistake. Dahil Wow. sa mga pangyayari ngayon ay itiniwalag si Crisostomo Ibarra sa simbahang Katoliko Romano. At dahil dito ay ipinagputos ni Wow. Padre Damaso kay Kapitan Tiago na So, na-forbidden si Ibarra sa pagpasok ng mga simbang Katoliko at ano, sineparate na sila Maria Clara at si Ibarra kasi di na sila pinagbawal ni Padre Damaso ang pagkakasal nila. Daris isang binatang Kastila ang napili ni Padre Damaso upang makaisandig At ni-rephrase pa, ang sama talaga ni Padre Damaso sa bloodline bloodline ng mga Ibarra. Pinili talaga ng ibang asawa para kay Maria Clara si Mr. Alfonso Linares. Castilla pa, so galing siya sa Spain. Ayaw niya talaga sa mga Ibarra. Sa kabutihang palad ay tinulungan ng Kapitan General si Crisostomo upang mapawalang Tinulungan talaga tinulong daw ni Kapitan General si Crisostomo. Bait naman ng tao na yun. Masamang pangyayari kung saan sinalakay ng mga manghihimagsik ang kwartel ng mga Guardia Civil. At ang itinuturong utak ng paghihimagsik ay si Crisostomo Ibarra. Bunga nito ay ipinagakip si Crisostomo at ipinilanggo. Dinalo ni Elias si Crisostomo sa bilangguan at hinimok nito na Tunay na kakaibigan talaga si Elias, guys. Kuha kayo ng kaibigan katulad ni Elias, loyal sa'yo. At alam niya yung characteristics niyo at ano yung mga personal lines mo. Lines they won't cross. Bilang matibay na ebidensya upang madiin ito sa kasalanang hindi ginawa. Nulong talaga ni Upang madiin. Talaga, ang galing talaga ni Elias. Tinulong si Ibarra para di siya makulong sa kasalanan ng di naman niya ginawa. Ayaw talaga ni buti may sinulat si Ibarra kay Maria Clara na proof na hindi siya gumawa. Kasalanang On that hindi day. ginawa. Si Crisostomo sa pagkakabilang. Wow! Ngunit, Tinulong pa ni Elias na tumakas. Galing! Sa kanilang pag-uusap ay inamin ni Maria Clara na ipinagpalit niya ang sulat ni Ibarra sa dalawang liham ng inam si Doña Uy, Pia pinagpalit daw ni Maria Clara yung sinulat ni Ibarra sa dalawang liyab ng inang si Doña Pia Alba.
Sa liham na ito ay nalaman ni Maria Clara ang kanyang tunay na ama ay si Padre Damaso. Plot twist! Sinabi ng dalaga na Plot twist, guys. Na totoong tatay ni Maria Clara si Padre Damaso. Wow! Awkward. Yung kakasalan mo at mahal mo ng bata ka pa, anak pa talaga ng tao na ayaw sa'yo. Masarsiya kay Linares upang maitago ang lihim ng ina. Ngunit si Crisostomo ang kanyang tanging mamahalin. Loyal si Maria Clara. Wawi. Pagkatapos makapag-usap ang magkasintahan ay tumakas sina Crisostomo at Elias sa mga tumutugis na gwardiya sibil. Tumakas. Matibay talaga na kaibigan si Elias. Inutos ni Elias kay Crisostomo na tumapa sa bangka upang matabunan niya ito ng mga dayami at saka siya lulundag at magpapahabol sa mga tumutugis sa kanila. Pinaulanan agad ng puno si Elias ng mga gwardiya sibil hanggang sa pumula ang tubig. Wow! Sinakarpais niya talaga si Elias para kay Ibarra. Wow! Sinacrifice niya yung buhay para kay Ibarra. Loyal friend to the end. Get yourself. Magkaroon kayo ng kaibigan na loyal sa inyo at di kayo iba-backstab. Nagbalita ni Maria Clara Tingin ako na sa'yo, namatay ang whoever kasintahan. you are. Siya ay nawala na ng pag-asa. Hiniling niya kay Padre Damaso na magmoha na lamang siya at kung hindi papayagan ay magpapatiwakali. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, guys. Sa pagtakas ni Elias sa mga humahabol na gwardiya sibil ay narating niya ang libingan ng mga Ibarra. Siya ay nangihingalo at sugatan dahil sa mga pundong tumama sa kanya. Wow. Ay, di pala namatay si Elias, guys. Sa libingan Nabuhay. iyan ay nakita niya si Basilio na iniiyakan ng pamamatay na inang si Uy! Sisa. Kita daw ni Elias ang isang anak. Umiiyak sa kamatayan ni Sisa daw, si Basilio. Tinawag ni Elias si Basilio. Sinabi ni Elias sa bata na sunugin ang kanyang bangkay. Elias, kasama ang mabuting bangkay ng kaibigan, kanyang mabuting tao Sinabi pa. ni Elias na humukay sa galyon No? Kuha kayo ng like I said, magkaroon kayo ng kaibigan na good influence. Porket ang dito. Porket po siya ay mabuting kaibigan, di po ibig sabihin mabuting tao siya. So kuha kayo ng kaibigan na mabuting tao, mabuting kaibigan pa. Yung mo tumutulong kay Basilio na may makikita siyang kayamanan. tinutulungan ni Elias si Basilio para properly buried, give him binigyan ng proper burial si Sisa. Bago malagutan ang hininga sa Elias ay tumating na mukhang ibayway sa aking inang bayan. Kayong makakikita, batiin niyo siya at huwag kaliligtaan ang mga nalugmo sa dilim ng gabi. Wow! Magaling pa magmonologo si Elias. Kawawa naman talaga, guys. Pero dahil sa efforts ni Elias at efforts ni Jose Rizal na sinulat yung Noli Me Tangere, hindi naman tayo under control ng mga Kastila ngayon. So, yun lang po. Thank you for watching the video. Panoorin niyo po yung isang video ko, yung performances ko, si monologo ni Elias. Para sure po, shock kayo. Sorry sa constant hand rubbing ko yung pagkaganto ko. Sorry talaga. So, that is all. Thank you for watching. See you next time.